Okay na, sis? Okay, mag-intro na ako? Mm-hmm. Okay. Okay, so sige. Sige. Intro na? Pao mo na yung mic ng iba. Okay na, sis. Okay. Sabihin mo na kung mag-intro na ako, ha? Sige, sis. Okay na, sis. Okay. Okay. Magandang hapon sa inyong lahat. Muling nagbabalik ang Debaters Convention para sa dalawang magkaibigang debaters, no? Si Hamske Ray, isang RCC, Monry D, MCDI. So ang kanilang paksa, patutunayan ko na si Kristo ang sanggol sa Revelation chapter 12, verse 5. So ang kanilang format, 10 minutes presentation, 7 minutes news, rebuttal is 10 minutes. Okay. Familiar na ba kayo sa roles ninyo, affirmative at saka negative? Yes po, yes. Opo. Okay. Before tayo proceed no sa inyong presentation, gusto ko lang i-add yung vitamin C for stronger immune system. So, take vitamin C every day. So, kung gusto mag-order, pwede kayo maka-PM sa admin ng Debaters Convention, no? Okay, sinong timer? Debcon. Sis Debcon, palagay daw yung sa religion, no? Doon sa name namin. Kasi nalilito ata yung mga viewers kung sino ang affirmative, ganun. RCC, MCGI, thank you. Okay. Okay ba ang Debcon na siya ang mag-minutes na sa inyo ng 10 minutes? Opo, okay lang po. Kung magsasalita si Debcon. Debcon, ikaw lang yung time, Debcon, okay ba sa'yo? Pwede din sa minutes Kung wala po, wala lang magta-timer. Sir Alex, bigyan natin ng 10 minutes. 10 minutes yung affirmative si Hamske Ray ng isang RCC. So, okay na ba yung timer mo? 10 minutes, Sir Alex? Kanina pa po naka-ready. Sige. Hamske Ray, kung magsalita ka na, mag-start ng time mo, 10 minutes. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ngayon, sa mga kaibigan ko dito sa Debcon, no? Sa recorder, sa moderator, sa timer. At sa aming, of course, sa aking maginoo at magiting na katunggali ngayong hapon, si Monmon D ng MCGI. So, patutunayan ko po, no, dito sa aming paksa na iyong tinutukoy, no, na sanggol or bata na isisilang na maghahari, no, sa pamamagitan ng tungkod na bakal doon sa Pahayag 12:5 ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Pero unang-una sa lahat, ipagpapauna ko na po na hindi po tutol ang Iglesia Katolika na mayroong polyvalent na interpretation ang Biblia. Lalo na po yung Book of Revelation, sang-ayon na rin sa pag-aaral ng mga theologians at ganun na rin ng mga Bible scholars. No? So kadalasan, isa sa mga nagiging interpretasyon dyan ay yung Jerusalem o kaya yung tayo, no? Kasi sa simbahan, yung ina, ganun. Pero kaming mga Katoliko ay naninindigan din naman na since naniniwala kaming si Maria, yung babae, doon sa Revelation chapter 12 verse 1 ay itinatanghal namin, no, or tinataguyod din namin yung babae doon sa Revelation 5 ay siya din sapagkat nga yung kanyang isisilang na sanggol ay walang iba kundi si Kristo, no? Nevertheless, yung patutunayan ko ngayon ay kung paanong naging si Kristo yung batang nandoon sa Revelation chapter 12 verse 5. Babasahin ko po sa inyo itong talata ng Biblia. Ganito po ang kaniyang sinasabi. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki
ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. So, ito, no, mayroong isang babae, nagsilang siya ng sanggol, no? At yung sanggol na yon ay itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. So, wala pong tinutukoy na pangalan dito, no? Wala pong tinutukoy na pangalan dito. So, kung mamaya ay tatanungin sa atin ng katunggali natin kung meron ba tayong nabasa doon na pangalang Kristo, of course, wala, no? Kasi wala nga tayong nabasa. Pero, hindi ibig sabihin na wala tayong nabasa ay hindi na totoo, no? Kasi, kung pahayag yung ating pagbabatayan, no? Dapat ay pinapagana natin dito ang common sense at saka yung konteksto. Ngayon, babasa po ako ng isang talata po dito sa Pahayag 2:1. Ganito ang sinasabi sa Pahayag 2:1. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitiyaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama, sinusubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. So, yun po yung mensahe kagwan, no, sa pamamagitan ng anghel noong may hawak, no, na let's say between sa kanyang kamay. Alam natin na ang Panginoong Jesucristo 'yon. At kapag ipinas forward po natin, no, sa 27, ang sinasabi po ay ganito. Ay sa 26 ko na lang sisimulan. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa, no? Mamahala siya sa pamamagitan, no, ng tungkod na bakal at dudurugin niya, singular, ang mga bansa na parang mga palayok. No? Okay. So, ibig sabihin po, mga kaibigan, meron pong pagbibigyan nitong, let's say, tungkod na bakal na ito, na siya ding tinutukoy doon sa Revelation chapter 12 verse 5. Ang ibig po kasing sabihin ng say iron rod, no, or tungkod na bakal sa Biblia ay authority, no, merong otoridad, no? Merong otoridad na let's say ibinibigay sa kanya para maghari. Basahin po natin kung meron bang hula sa ating Panginoong Hesukristo sa lumang tipan na nauukol dito. Dito po sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay ganito po ang ating nabasa. Sapagkat isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So malinaw po na sinasabi sa atin na mayroong isang bata na isisilang. Bro, excuse mo na. Bro, anong talata yung binabanggit mo ngayon? Isaiah 9:6 yon, no? Na Okay. dito sa Isaiah 7:14 ay mas lalo pang kinaklaro sa atin. Dahil dito, si Yahweh mismo ang nagbibigay sa iyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ito po yung mga hula patungkol doon sa batang isisilang. At ayon nga sa Isaiah 9:6, maaatang sa kanya ang pamamahala. Yung pamamahalang iyon, yun po ang sinisimbo sa atin nung tungkod na bakal. No, so mamaya sa aking second stand o rebuttal ay mas lalo kong pagdidiinan kung sino iyan, no? Kasi sa bagong tipan, alam naman natin na si Maria, no, isang birhen, nagsilang siya ng sanggol, no? At alam natin na kay Kristo na ibigay ang lahat ng pamamahala sa langit man o sa lupa. Okay. So aabangan ko na
nagtatanong sa akin ng aking kaibigan, no, yung mga inilatag kong iyan, no, at hindi siya lilihis sa paksa na aking nailahan. Okay po ba? So siguro maliwanag naman sa lahat ng nakakaunawa na iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Biblia wala namang ibang sanggol na lalaki na isinilang na maghahari, no? Maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Maliban na lang kung merong ibang pakahulugan itong ating kaibigan, no? So kung meron siyang ibang pakahulugan, wala na tayong problema doon. Pero dapat ay matutulan niya yung ating nailatag. So sige, i-wave ko na. Yan na yung aking kabuuan ng stand. So pwede na pong magtanong yung ating katunggali. Salamat. Bro, meron ka pang 2 minutes and 38 seconds. Meron pa palang 2 minutes and sige po, wala nang problema sa akin yan. I-wave ko na yan, no? Kasi gusto ko namang sagutin yung mga katanungan ng aking kaibigan po. Okay. Salamat sa presentation ng affirmative side. So, nagpi-feedback tayo, no? Alex, paki-reset yung 7 minutes po. 7 minutes. Okay. Mon, ready ka na magtanong? Oo, sige. Okay. Sige, bro. Okay. Time start now. Okay, una kong tanong, Brother Hansky, itong tanong ko. Literal pa na bata ang sanggol sa Revelation 12? Yes, literal yan at pwede ding hindi literal base na rin doon sa interpretation. Kasi sinabi ko kanina, mayroong double standard. Huwag ka magdo-double standard. Wait lang. Hindi, sumasagot. Ang sagot ko sa'yo, kaibigan, Moderator's time. Yes or no? Yes or no lang. Huwag ka mag-yes. No. Wait, moderator's time. Wait lang. Pwede ako makisingit? Sige. Okay. Ito, Mon, no? Kapag categorical, kapag masagot na niyang yes, ay hindi ka na pwede tawag dito, mag-interrupt ba na hindi patapos yung 15 seconds. Wait ka muna, magbigay ako ng signal na stop the clock muna, no? Stop clock. Magbigay ako ng signal na next question kasi nag-time ako ng 15 seconds. Okay. So, counter objections, yes, no? Kasi pag categorical question, dapat sigurado ka sa isasagot mo. Hindi yung standard. Sinagot ko, yes. Yes, okay. So, maliwanag, yes, okay. Sige, okay na sis, time resume na. Ito lang, Mon. Gusto ko lang i-clarify ha, na mayroon pong categorical na wala sa yes or no. So kapag wala sa yes or no na yung categorical, mag-next question tayo. Copy? Okay. Okay, time resume. Yes, literal yan. Batay sa interpretation na literal, no? At pwede din yang symbolical or figurative, batay doon sa interpretation namin na figurative. Kasi sabi ko kanina, una yung mga scholars, sinasabi nilang polyvalent or maramihan, hindi lang iisa ang interpretation niya. Pero isa sa interpretation yun. Next question. Okay. Nababasa mo ba dito, Hamsky, na yung babae ng malapit ng mga anak ay merong nakaabang na dragon? Nababasa mo ba ito? Yes, merong nakaabang na dragon dyan. Yan okay. Naman, yung bahagi na hindi na literal. Sapagkat yung dragon dyan, tumutukoy yan sa Diablo. Maraming beses na parang tinangkang gawin ng dragon, yung bata, katulad na lamang nung kanyang tinukso si Kristo. Next question. Okay. Question. Ang sagot mo kanina, literal ang sanggol. Ang sagot mo kanina, literal ang sanggol. Bakit sinasabi mo ngayon na ang dragon ay hindi literal? Sinabi ko sa'yo, no, meron diyang kasangkapang literal. Yung patungkol sa sanggol mismo, literal yun. Si Kristo yun, sinilang yun, literal. Pero doon sa mga iba pang kaganapan dyan, merong mga bahagi dyan na symbolical at hindi literal. So, I am making here distinction. Next question. Okay. Nababasa mo ba dito, Brother Hamsky, na may binabanggit nito na 10 ulo 7 sungay, o 7 ulo 10 sungay?
Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng 10 sungay? Alam ko ang ibig sabihin ng 10 sungay, pero hindi iyan ang ating paksa ngayon. Kung gusto mong pag-usapan Sige, hindi. paksang iyan, ay marapat sa isang debate. Next. Nandito sa Red 12. Nandito ito sa Red 12. Kasama ito sa Red 12. Miss Moderator. Wait lang muna. Kapag hindi kasi yung timekeeper nagta-time siya. So kapag time pa, huwag ka munang mag-insist o mag-interact sa sagot niya. Kasi next time, bigyan kita ng warning ha. First warning. Okay. So, time resume. Time resume. Next question. Okay, susunod tong tanong, Hansky. Bakit gustong lamunin ng dragon ang sanggol? Maraming ibig sabihin. Magbigay ka ng talata. Talata hinihingi ko. Talata ng Biblia hiningi ko, hindi talata ng dila mo, ha? Sige, magbigay ka ng talata ng Biblia. Actually, hindi ko itinitig yung paglamon ng dragon, no? Pero ang isa sa paliwanag ko diyan, ayun, mababasa doon na gusto niyang lamunin ang sanggol sapagkat kalaban nga. Kalaban. Wait lang. Ibigay mo yung kasi talata yung stop the clock muna. Anong talata? Counted yung tanong ko. Dito din sa Red 12. Binabanggit ito na dragon. Ang dragon nakaabang sa sanggol. Konektado yan sa tema. May sanggol, may dragon. Kaya tinatanong kita, Bro Hamsky, bakit gustong lamunin ng dragon ang sanggol? Kasi kung alam mo yan, makakapagbigay ka ng talata ng rason. Meron ka bang talata o wala? Hindi ko na kailangan. Meron akong mga talata pero hindi ko na ibibigay ngayon, no? Iyan na mismo yung ibibigay ko, yung talata ng ginamit mo, no? Kasi diyan pa lang ay makikita na natin na ang context ay kalaban nga ng dragon yung sanggol. Kaya gusto niyang lamunin. Okay, next question. Ano ang ginagawa ng three kings na sinasabi niyong bumisita sa sanggol nung pinanganak si Kristo? Ano ang ginagawa ng three kings nung agawin ang Objection, moderator. Hindi ko po tindig yung three kings. Kung gusto po niyang pag-usapan ang three kings, ay po namin yun sa ibang usapan. Mag-focus lang po siya doon sa inilatag. Salamat. Okay. Mr. Moderator, counter-objection ako. Counter-objection, Mr. Moderator. Kasi ang topic natin bata, no? Bata. Ang stand ni Jamski, si Kristo yung bata. Si Kristo din yung ipinanganak ni Maria. Din nila yan. Kaya nga sineselebrate tuwing Christmas Day. Paano niya sasabihin hindi connected? Ito. Wala sa kanyang presentation yung talata na may three kings, no? Kaya doon ka lang tanong sa kanyang presentation. So sa next rebuttal na pagtatanong, pwede mo na itanong kahit wala sa presentation niya, basta related sa paksa. Okay. Wait lang. Timer, ilang time na ang natira dyan? 3 minutes and 22. Okay, next question. Time resume. Okay, ito sunod yung tanong, Brother Hemsky. Kung si Kristo yung bata sa Revelation 12, sino ang nangaral sa mga apostol? Kasi dito, dinala na sa langit eh. Dinala na sa langit dito. Sino yung nangaral sa mga apostol? I-qualify ko, sino ang nangaral sa mga apostol na, ayan na, si Apostol 1, sinulat na mismo ni Apostol 1, hindi pa nangaral na yan, yun ang sagot ko sa'yo. Hindi. Tinatanong kita, sinong nangaral sa mga apostol, kagaya nila Juan, ni Pedro, ni Mateo. Kasi dito, dinala na sa langit yung sanggol eh. No? Hindi naman ibig sabihin yan na sanggol na agad, sanggol na literal na dinala sa langit mismo. Merong ibig sabihin ang mga yan, no? Kasabi mo kanina literal yung bata. Tapos ngayon kasabi mo na hindi naman literal. Ano ba talaga ang stand mo dyan? Nagiging double standard ka, Hamsky. Huwag kang magkomento. Magtanong ka. Time na yung sagot, ha? Time na yung sagot. Magtanong ka. Huwag kang magkomento. Timekeeper, ano ba yan? Ano nang oras natin dyan? 2 minutes and 12 seconds. Okay. Mr. Affirmative, negative, wag mo nang side comments, no? So, i-clarify mo yung tanong mo. Kung mayroon kang problema sa tanong, i-direct, ano mo sa akin, object mo sa akin, tapos tingnan ko kung i-qualified natin ang tanong mo, no? Or sagot na. Okay. Time resume. Next question. Kasi siguro sis, iwiwig ko na yung ano.
Yung sunod yung mga katanungan ko. Sige. 2 minutes, 2 minutes. Sige, wait mo na yung 2 minutes. Okay. So dito nagtatapos ang cross-examination ng negative, no? Na si Monmon. So okay, so before tayo mag-proceed sa kanyang presentation sa 10 minutes, so i-advertise muna natin ang vitamin C na for stronger immune system. So take vitamin C every day. Okay, time repeat 2 minutes. Okay na ba? Go ahead. Mr. Opo. Okay, nasa iyo na, Mon. Ikaw na yung magmula na mag-presentation. Time mo na. Okay, mag-start na ako? Time na. Start ka na. Okay, so magandang tanghali no sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa live at sa dito sa sa loob ng GC. No? Unang-una, hindi ko po layunin na pilitin kayo na maniwala sa aking sasabihin o sa aking babasahin kasi may kanya-kanya tayong mga free will, tawag diyan free will. Walang pwedeng pumilit sa atin kung maniniwala tayo o hindi. No? Pero ang papatunayan ko sa inyo ngayon na hindi si Kristo ang bata dito sa Revelation 12, no? Unang-una, bago natin puntahan yung Revelation, yung chapter 12, puntahan muna natin yung yung first chapter. Kasi para maintindihan natin kung ano bang pinanggalingan ng talata na yan, no? So sabi dito sa chapter 1 verse 1, ito ang pahayag ni Jesucristo, no? So tandaan natin, magandang balita ito, ginagamit din ito ng mga Katoliko. Ang sabi dito, ito ang pahayag ni Jesucristo. So tandaan natin mga kapatid, no? Ang nagpapahayag dito si Jesucristo, no? Hindi pwedeng yung nagpapahayag, siya din yung kanyang pinapahayag, no? May nagpapahayag, may ipinapahayag, no? Ngayon, tuloy nating basa. Ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya at kanyang inihayag kay Juan alipin niya, no? So, ito, sa pamamagitan ng hilakayang na kanyang sinugo, ang layunin ng paghahayag na ito ay ipakita sa mga alipin ng Diyos. So ang pinagpahayagan nito mga kapatid, alipin ng Diyos, no? So hindi ito para sa mga pare. Kasi yung mga pare, hindi na yan alipin eh. Mas mataas pa yan sa Diyos, no? Alam niyo kung bakit ko nasabing mas mataas pang pare sa kalagayan kaysa sa Diyos, no? Kasi ang Diyos Ama, mga kapatid, dapat niyo itong maintindihan. Ang Diyos Ama, tinatawag yan na reverend, no? Yang title na reverend, isang beses lang yan binanggit sa Biblia. At yung reverend, ipinukul lang yan, ipinukul lang yan sa Ama. Kaya tinawag ang Ama na Reverend Father, no? Ngayon, itong mga ngaral ng Katoliko ng mga pare, nasa superlative degree na, tinatawag na Most Reverend Father. So hindi na ito alip, no? Kaya hindi nakakapagtataka kung hindi ito maintindihan ng mga pare. Itong pahayag nito, pahayag ni Jesucristo, Panginoong Jesucristo. So naiintindihan natin, no? So, dapat nating maintindihan na itong pahayag nito para sa mga alipin ng Diyos, no? Ay tutuloy natin ang basa. Ang mga bagay na malapit ng maganap. So ito pala na sinasabi ni Juan Evangelista sa pahayag, malapit ng maganap, no? So ito kasalukuyan nung pinapahayag ito, nung sinusulat ito ni Juan Evangelista, nung narinig ito ni Juan Evangelista, kasalukuyan pang buhay si Kristo, no? Nakakausap pa niya, kaya nga si Kristo ang nagpahayag sa kanya, no? Ngayon, ang sinasabi dito, malapit ng maganap. So hindi pa ito nagaganap, no? Tandaan natin mga kapatid, no? Hindi pa ito nagaganap. Yan ang unang chapter. Ngayon, puntahan na natin ang chapter 12. Ang sabi dito sa 12 verse 3. Sa 12 verse 1, sa 12 verse 1 muna, no? Ang sabi dito, kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, no? Palatandaan mga kapatid, tandaan niyo yan ha. Palatandaan. No? Hindi ito magiging literal, no? Ano bang palatandaan ito? Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ito palang babae na ito, palatandaan lang, no? Nakita ni Juan, palatandaan. Isang babaeng nararamtan ng araw na nakatungtong sa buwan.
Ikaw si Maria ito, nararamtan ng araw, isunog na si Maria. Patay na si Maria yan. Biro mo, lalapit ka pa lang sa araw. Ilang kilometro pa lang yung layo mo. Kahit nga dito sa mundo, mainit na eh. Paano mararamtan ng araw? Napakalaki ng araw. Ibig sabihin, higanti si Maria ngayon. No? Kung si Maria ito, literal na babae ito, nararamtan ng araw, ibig sabihin, higanti si Maria. No? Napaka-makapangyarihan naman ng Maria. Hindi nasunog. No? Hindi nasunog ng araw. Ito ha. Nadaramtan ng araw, tingnan mo ha. Yung damit niya araw. Kasi dinaramtan ng araw eh. At nakatungtong sa buwan, buti naman hindi nahulog. 5 minutes. Yung mga astro, naghihirap makapunta doon, tapos ikaw sabihin mo si Maria doon nakatungtong sa buwan. Mag-isip lang tayo mga kapatid, no? Ang babaeng nararamdaman ng araw nakatungtong sa buwan. At ang ulo'y may kurunang binubuo ng 2 bituin. May kuruna ba si Maria? No? Hindi rin na si Maria. Walang kuruna yun. At pagdating nito sa verse 3, dito na tayo magkakalaman, no? Sabi ito sa verse 3. 12 verse 3 ha. Isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit. So palatandaan na naman mga kapatid. No? Sa verse 3. No? So, ipaputuloy natin. Isang palatandaan ang lumitaw sa langit. Isang napakalaking pulang dragon. So may dragon ito. Ito ay pinagpitong kinalakad ng pagkatapos tumayo ang sambun. Pagkatapos tumayo ang dragon sa pana ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. Kung magiging literal ito ng bata, sa tatawagin ni si Kristo ito, yung nakaabang, yung oral ng Katoliko, yung nakaabang sa bata nang ipinanganak si Kristo, 3 hari. Hindi naman sinabing 3 dragon. Ilalabas ko kontrahin nitong si Hamski ang kontrahin nitong si Hamski ang Radyo Bulitas. Ay, hindi pala Bulitas, Radyo Veritas, yung sino ba yung mga commentator doon? Kasi yung binabanggit ng mga Radyo Veritas, ito daw, si Kristo daw ito eh. Tapos ito, magsisilibrate na naman sa December. May 3 kings na naman, magsisilibrate na naman ng 3 kings. Ikaw may dragon. Adi sana, kinain yung 3 kings. No, para na sanang regalo. Napakalitong, napakagulong aral na ito. At dito sa verse 5, ang babae nagsilang ng sagol na lalaki na nangkatakdang maghari sa lahat ng bansa sa mamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos. Si Kristo ba nung pinanganak, inagaw ba? No? Nangaral pa nga eh. At saka nung pumunta sa langit, hindi siya inagaw. Umakyat siya sa langit, walang umagaw. No? Kaya napakamali. Sa bagay ito kasi hindi ito para sa mga pare eh. Kaya hindi na nakapagtataka na hindi ito naintindihan ng mga pare. No? Kasi pag ginawa mo itong literal, na maliwanag na nakasulat na isang palatandaan, magaganap sa iyo ang nasa Daniel 12 verse 10. Wala sa masasama na makakaunawa. No? Hindi ito naunawa ng pare. Ibig sabihin, masasama yung mga pare na yan. No? Napakaliwanag ng nakasulat to. Isang palatandaan. No? Tandaan natin mga kapatid, no? Ang babae, palatandaan. Ang sanggol, palatandaan. Napakahirap ang intindihin yan. Napakalinaw na nakasulat ito, palatandaan. No, pangitain ang iba sa ibang pagkakasalin, pangitain yan. Nandito sa Magandang Balita, palatandaan. Huwag mong ililiteral ito. No. Lumalabas na ngayon ang katotohanan. Yung mga pare na yan, hindi nakakaintindi. Kaya natutupad talaga itong pahayag na sinulat ni Juan Evangelista, hindi ito maunawa ng mga pare. Kasi yung mga pare na yan, mas mataas pang katungkulan sa Diyos. Ang Diyos Ama tinatawag lang na Father. No, Reverend Father lang. Itong mga pare sa lupa, nasa simbahan, nangungulikta ng pera tuwing Pasko. No, nagpapabayad ng kasal, nagpapabayad ng binyag ng bata. Nangungulikta ng pera, pero hindi ito naintindihan. No, mas mataas pa itong mga pare sa Katoliko na, mas mataas pa ito kaysa sa Diyos Ama. Kasi tinatawag itong mga most reverend Father. No, yung Ama. Simpleng Ama lang, simpleng Father lang ang tawag natin. Minsan ginagamitan natin, one time ginamit sa Biblia ang titulo na Reverend. Pero isang beses lang yung ginamit. No? So napakalinaw na hindi ito para sa mga pare ng Katoliko. Kaya hindi nakakataka na hindi ito naintindihan ng mga pare ni Hamski. No? Napakalinaw. Palatandaan. Isang palatandaan. No?
Yung babae, tandaan niyo mga kapatid, palatandaan. No? Huwag mong iniliteral na si Maria nararamtan ng araw. Kasi pag si Maria, pag naramtan ng araw, sulong pati tae. Walang matitira kay Maria. No? Bakit naman ilalagay si Maria sa sa araw at tutungtungin pa sa ban? Ilalabas. Yung araw malaki. Kung si Maria yung nararamtan ng araw, ilalabas ganti yung higad si Maria. Mas malaki pa si Maria kaysa sa araw. Ano? Yung buwan maliit kaysa sa araw, itinungtungan ngayon ni Maria. Bumagsak na ngayon yun. Dapat bumagsak na ngayon dito sa mundo. No? Kaya wala kang batayan na sasabihin mo literal na bata ito o si Kristo ito. Napaka-imposible po mga kapatid na gawin nating literal ang bata na ito. Napaka-imposible po mga kapatid. Time na. Okay, salamat sa presentation ng negative, si Monmondi. Dako na tayo sa cross-examination, 7 minutes. Ready na ba ng 7 minutes, bro? Alex? Ready na po. Okay. Okay, time start now. First question ko sa'yo, Brother Monmondi, naunawaan mo ba ang paksa natin? Naunawaan mo? Oo o hindi? Oo, natural na unawaan ko. Yung binanggit ko, may kaugnayan doon sa sanggol kasi binabanggit dito, sinasabi mo dito na itong sanggol, literal na sanggol ito na tinatawag mo si Kristo. Iaral niyo Next question. Pinatunayan mo ba sa mga itinindig mo na hindi si Kristo yung bata sa Revelation 5? Pinatunayan mo? Oo o hindi? Oo, napakalinaw. Sinabing palatandaan. Palatandaan ba si Kristo? No? Una-una, hindi palatandaan si Kristo. Pangalawa, si Kristo ang sasalita dito. Hindi niya ipapahayag ang sarili niya. Ang pinapahayag niya dito, yung mga magaganap, mga susunod. Hindi mo lang naintindihan. Okay. Binanggit mo kanina si Kristo ang nagpapahayag, kaya hindi niya pinapahayag ang sarili niya. Sure ka ba na hindi pinapahayag ni Kristo ang sarili niya? Wala akong unang-una, wag mo paparatagan na akong bumanggit diyan. Unang-una, binasa ko lang yung sinulat ni Juan. No, aklat niyo din ito, magandang balita din ito, no. Mga pare, nagsabi na protestant at pare ang gumawa nito. Kaya wag mo paparatagan na akong sabi niya. Binabasa ko hindi lang. Ito ang tanong ko. Maliwanag yung unang sinabi mo, sinulat ko pa sa kamay ko kasi wala pa akong papel kanina. Sabi mo, si Kristo ang nagpapahayag sa uno. Kaya doon sa Revelation 1 sa unang chapter. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, kapag ba siya ang nagpapahayag, hindi niya ba ipapahayag ang kanyang sarili? Yun ang tanong ko sa'yo. Pakisagot, oo o hindi. Pwede niyang ipahayag ang kanyang sarili. No? Pero dito sa pagkakataong ito, ang pinapahayag dito, mga talinhaga, mostly mga talinhaga. So hindi ito ang sarili niya kasi pinapahayag niya yung mga mangyayari sa hinaharap. No? Malaki na dito si Kristo. Paano mo apply mo sa kanya yung bata? Okay. So ngayon, ano ang final na sagot mo? Hindi o pwede? Ano ang final na sagot mo? Pwedeng ipahayag o hindi ipahayag? Hindi si Kristo ang pinapahayag dito sa pahayag aklat ng Revelation. Hindi. Titindigan ko yan. Kaya saan tayo makarating, titindigan ko yan. Kung hindi si Kristo ang ipinapahayag sa aklat ng Revelation, sino ang ipinapahayag? Iglesia yan. Paprangkahin na kita ngayon Hamsi, kasi hindi ito ituturo sa iyo ng papa, hindi ito ituturo sa iyo ng pare kasi yung mga pare mo walang alam. Papangaralan kita ngayon na sasabihin ko sa iyo yung katotohanan. Ang tinutukoy na bata diyan, iglesia yan. Para hindi yan napakita natin. Saan mo nabasa sa Revelation chapter 12 verse 5 na ang pinapahayagang sanggol ay ang iglesia? Saan mo nabasa? Natural, hindi dito mababasa, nasa ibang chapter yan, pero ibang tema na yan. Kung gusto mo, yan ang susunod natin na tema. Patutunayan ko sa iyo na iglesia yung sanggol na yan. So yan ang susunod natin na tema. So ibig mong sabihin pala, wala kang nabasa na yung ang pinapahayag dyan ay ang iglesia, tama? Meron akong mababasa, kaya lang hindi yan ang paksa ngayon. Kung gusto mo nga, ulitin ko sa iyo, kung gusto mo, yan ang sunod natin na paksa. Patutunayan ko sa iyo, hayang sanggol na yan, iglesia yan, hindi yan na bata. Okay, ang next question ko sa iyo, brother. Ano ang ibig sabihin ng salitang pahayag? Pahayag, ipinahayag. No? Okay. Ipinahayag. Okay. Ini-reveal. In English, revelation. Ini-reveal. So, ibig mong sabihin pala, revealed pala iyan. Revealed na iyan. I-reveal pa lang. Kaya nga sabi sa chapter 1, ang sinasabi sa chapter 1, magkakanap sa madaling bun. Okay. Sinabi mo kanina, hindi kasi magaganap pala. Tanong
Si Kristo Nag-i-echo na, bro. Nag-i-echo na. I-off po muna yan. Lahat po. Okay. Ang next question ko sa iyo, brother. Kung sinabi mong yan ay YouTube pala, si Kristo ba secure at pass? So, ano ba ito? Medyo May pa bakit? May Stop the clock. Stop the clock muna. Stop the clock. Okay. Okay, stop the clock. Anong oras na yung natira? 2 minutes and 50 seconds. 2 minutes Okay, and okay na ba kasi? 50 seconds. Okay, next question ko, Monmondi, ulitin ko ang question ko sa iyo, no? Sige. Kay Kristo ba mayroong past, future at present? Meron. Okay, so ibig mong sabihin pala, agree ka na si Kristo ay same today, yesterday, and tomorrow? Hindi ako abroad dyan. Pero kung may mabasa ka na pwedeng i-apply sa kanya yan, i-present mo mamaya sa presentation mo. Hindi mo kasi yung ginamit kanina. So ibig mong sabihin pala, hindi mo alam na merong ganong mababasa sa Biblia. Tinututulan mo lang. Hindi ko pa nababasa yan, inaamin ko naman yan, hindi naman ako sinungaling kagaya ng iba. Hindi ko Okay. pa nababasa yan. Pero Okay, sinabi mo nililinaw ko sa iyo, Hamski, na ang nakasulat dito, malapit nang maganap. So, nung kasalukuyang nagsasalita si Yesu Cristo, pinapahayag ito ni Panginoong Jesus kay Juan, hindi pa ito nagaganap. Magaganap Next pa. question. Next question ko sa'yo, sino ang dragon? Ikaw pala. Ako alam ko kung sino yung dragon na yan eh. Kaya tinanong kita kung alam mo. Kaya lang sinabi mo kanina, Objection, moderator, tinatanong ko po kanya kung sino ang dragon. Wait lang, debaters. Negative. May warning ka, negative isa. Direct lang, wag yung medyo patsutsada, no? Direct answer lang sa tanong. Sige, time resume. Tinatanong direct question ko sa iyo, sino ang dragon? okay. Ito nga sagot ko, no, Amski, makinig ka. Alam namin, itinuro na sa amin kung sino yung dragon, no? Objection, moderator, hindi ko po tinatanong kung alam nila ang dragon. Ang tinatanong ko po sa kanya, sino ang dragon? Hindi pa ubos ang 15 seconds ko. Kaya maghintay ka hanggang matapos ang oras ko. Isagot muna bago paliwanag. Alam ko kung sino yung dragon. Kaya nga tinanong kita kanina. Kaya lang hindi mo sinagot, hindi ko rin sasagutin ngayon. Kasi sabi mo kanina, hindi ka napaksa. Kung gusto mo, yan ang sunod na paksa na naman. So, ibig mong sabihin ngayon, hindi mo kayang sagutin kung sino ang dragon. Kasi tindig mo yan eh. Kaya 1 minute. sagutin. Bibigyan kita ng hint. Yang dragon na yan, yan ang unang dumaya. Objection, moderator, hindi ko po humingi ng hint. Ang tanong ko sa kanya, sino po ang dragon? Kasi tinindig niya yung dragon kanina eh. Ako hindi ko tinindig yung dragon eh. Okay. Ito, moderator's time. Kung walang sagot, next question tayo. Sapagkat may rules tayo na kapag wala siyang sagot, is pass. So, next question tayo. Okay, Next question. Counter objection, Miss Moderator, counter objection, no? May sinagot ako. Kaya lang, hindi niya lang matanggap. No? Ito yun, Mr. Negative. Kung mayroon kang sagot, i-specific mo kung sino ang dragon. Dahil kung hindi mo i-specific kung sino ang dragon, meaning to say, wala kang sagot. Kaya mag-next question tayo. Okay, sasagutin ko ng diretso. Gusto mo na sagutan? Ito sasagutin kita, Hams, kaya diretso kita. Pero hindi ko pwede papaliwanag ngayon, ha? Kasi hindi itong tema. Sasagutin kita. Yung dragon na yan, si Satanas yan. Okay, period. Sige, next question. Okay, next question ko. Kung may tutulog dyan, sunod natin yung pagdiskusyonan. 40 Next seconds. question, 40 seconds. Sa buong buhay ba ni Kristo dito sa lupa, na-encounter ba niya yung dragon? Na-encounter niya o hindi? Na-encounter niya si Satanas. Kaya nga tinutokso pa nga yan sa ilang eh, no? Binigyan siya ng bato, pinapakain sa kanya. Gusto niya Satanas na magpatiwarik siya sa ano. Kaya lang may mga mensahe yan na hindi niya naiintindihan. Okay. Next question. Next question ko sa iyo, Bro Monmon. Ano ang ibig sabihin ng tungkod na bakal? Bakit mo ititanong yan? Hindi naman yan ang topic natin. Out of topic na yan. Ano? Okay, tapos na po ang 7 minutes. Tapos na po ang 7 Okay, minutes. thank you very much po. Thank you very much. Okay. Pero kung pipilitin mo ako, sasagutin ko yan. Wait lang. Time na.
Time na. Doon na lang kayo sa lipat. Oo, time na ba, Mr. Timekeeper? Time na po. Okay. So, salamat sa cross-examination ng affirmative. So, dako na tayo sa rebuttal. Ads muna tayo, no? Sandali lang, no? Ang debating ito ay hatid ng vitamin C for stronger immune system. So, take vitamin C every day. So, kung sino po ang gusto mag-order, i-PM nyo lang po ang admin ng Debaters Convention. So, ang baksa nila ay patutunayan ng RCC na yung sa Revelation chapter 12 verse 5 ay si Jesucristo. Okay, so bigyan natin siya ng 7 minutes, Alex. Rebuttal. Ready na. Okay. Kung Okay po, magsimula ka na unang-una po sa lahat, no, natatawa ako dito sa aking katunggali. Sorry to say, pero puro patutsada ang kanyang ginagawa, no? Saka hindi siya nagpo-focus sa topic. Tumalon-talon siya, napunta sa Reverend, sa Colnoman Father, napunta siya sa Santo Papa, napunta siya sa mga pari, napunta siya kay Maria, napunta siya sa Corona, napunta siya sa Tatlong Hari, napunta siya sa Pasko. Ano ba talaga? Tinanong ko siya kung naunawaan niya yung paksa na aming pinag-uusapan, naunawaan naman niya. No, pero ewan ko ba, no, bakit hindi niya i-apply, no? So wala po siyang napatunayan sa lahat ng sinabi niya sa una kanina. Wala siyang napatunayan kasi puro po ang gulo ng kanyang presentation, ang gulo ng kanyang mga inilatag, no? Ibig sabihin makikita po natin dito ang kaguluhan ng aral na kanilang tinatayuan. Kapag magulo yung presentation mo dito, ibig sabihin magulo din yung aral mo, magulo din yung tagapagturo ninyo. Ibig sabihin pabago-bago, pa-kontra-kontra ang sinasabi, no? Una po, hindi niya naintindihan yung sinabi kong literal. Bakit literal yun na sinabi ko sa sanggol? Sanggol eh. Literal na si Kristo yung sanggol kasi siya nga yung sanggol. Saan naman nagiging figurative o symbolical? Nagiging figurative ito or symbolical sa mga aspetong figurative at symbolical ng tagpong iyan. Katulad na lamang yung nadaramtan ng araw, yung mga yon, no? Now, tinanong ko po siya kanina, sabi niya iglesia, no? Saan kaya nabana yung iglesia yon? Although wala naman akong tutol, no? Kung sabi ko kanina polyvalent, no? Pero kailangan niyang patunayan na hindi si Kristo yon, no? Hinihingan ko siya ng talata, wala siyang naibigay, no? Wala siyang naibigay. Mamaya gigisahin ko siya. At tanungin ko sa kanya yung details ng iglesia, no? Kung kailan ba maghahari ang iglesia, mga ganun ba, no? Hindi din niya masagot sa akin kung anong ibig sabihin ng tungkod, no? Tungkod na bakal. Bakit kaya? Kasi hindi siya prepared dito sa kanyang presentation, no? Imbes na sagutin niya ng diretso, no? Ang dami niyang sinabi-sabi, no? Pati yung simpleng tanong ko sa kanya, sino ang dragon? No? Sino ang dragon? Hindi niya masagot. No? Ang dami niyang mga sinabi-sabi, no? So ibig sabihin po, itong katunggali natin ay hindi siya, let's say, prepared na pag-usapan yung topic na ito, no? Hindi siya prepared. Although, napilitan siyang sagutin na iyon daw si Satanas, tanong ko sa kanya, na-encounter ba ni Kristo si Satanas? Na-encounter po, no? Kaya umaakma dito, hindi naman ibig sabihin sanggol always yan eh, no? Kasi symbolical nga yung sanggol na yan, pero literal na yan si Kristo, no? Yung pagkasanggol diyan literal, pero yung symbolical, pero yung sinasagisag niya literal na si Kristo yon, no? Now, kung iisipin natin, nagtagpo pala yung dragon o si Satanas at si Kristo. Ibig sabihin pala akma din diyan sa mga binasa niya, no? Kahit hindi ko ginamit yung mga talata niya kanina, no? Ang dami ng sinabi-sabi. So, kayo na po yung bahalang humusga dyan, no? Basta maliwanag po yung tindig ko sa inyo, Kristo po iyon, yung bata. Basahin po natin sa Mateo 1:23, no? Isisilang yung isang sanggol, no? Tatawaging Emmanuel, no? Sa Mateo. Kaya nga, binasa din natin kanina, ayan, babasahin ko sa inyo para sa kabatiran ng lahat, no? Sabi doon, tignan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Yung batang isisilang, ano ba yung ibibigay sa kanya? Isaias 9:6, no? Basahin natin sa Isaias 9:6. Ang sabi doon, isisilang ang isang sanggol at maaatang sa kanya ang kapamahalaan or pamamahala. No, authority will be vested, no, or rest on his shoulders. Yun po ang sinosimbolo sa Biblia, no? Kahit pa sa lumang tipan, no? Pero hindi ko yan paksa ngayon, no?
kapag hahanapin mo sa lumang tipan kung ano ang ibig sabihin ng iron rod, no? Kasi ginagamit ng mga hari yon, no? Wala pong ibang kahulugan yon kundi ang paghahari, kundi ang, let's say, authority, no? Kaya nga sabi sa Revelation chapter 12 verse 5, no? Nakatakdang maghari, no? Maghahari, no? Pero ang rason niya diyan, iyan daw po ay malapit maganap, no? Marami yung pinuntahan, no? Malapit maganap. Si Kristo ayon sa Hebreo ay today, yesterday, and tomorrow, no? Lahat, walang past and future. Si Kristo, lahat sa kanya, no? Lahat ng oras kasi siya ay Alpha at Omega. No? So hindi papasok yung kategorya na sinasabi ni Monmondi. Sarili niya last 2 minutes. Sabi niya kanina, hindi daw pwedeng magpahayag sa sarili si Kristo kasi siya yung nagpapahayag. Sure ka? Ipinapahayag na mismo ni Kristo ang sarili niya. No, kay Juan, na siyang ipinapahayag ni Juan. Hindi makakapagpahayag si Kristo sa kanyang sarili kung ang susundan natin yung argumento mo. Invalid argument yan. Kasi kung ako magpapahayag sa aking sarili, kayang-kaya kong ipahayag ang aking sarili. Si Kristo pa kaya? Kaya malinaw na itong si Monmondi, hindi na nga niya naintindihan yung ating topic, no? Hindi pa niya naintindihan ang konsepto ng pang-unawa ng Biblia. Siguro ay nagmana siya, no, sa tagapagturo niya na hindi din naunawaan ang Biblia. So wala din naunawaan. Kaya kanina napunta sa tae, napunta sa araw, napunta sa between, napunta kay Maria, 3 hari, 3 dragon. Ano ba pinagsasabihin nito? 1 minute. No? Fallacy of non sequitur, fallacy of evasion, fallacy of lahat na nag-assume na siya, no? Pero overall wala po siyang napatunayan. Ako napatunayan ko, yung bata diyan na isisilang ay si Kristo, no? Sino ang nagsilang sa iglesia, Monmondi? No, saan mababasa? Mamaya tatanungin ko siya, dapat maging ready siya sa mga susunod na tanong ko. Lalaliman ko yung pagtatanong mamaya. Magpo-focus lamang ako doon sa Revelation 12, 5. Tignan ko, no, kung mapapaunlakan ba, masasagot ba ng ating katugali yung ating mga katanungan. So, yung buong honest, no, na kanyang pagsagot. Okay na po, no? So hindi ko na kailangang patagalin pa yung kanyang paghihirap, no? Pwede na po siyang magtanong. Salamat po. Okay. So, salamat sa rebuttal ng affirmative side. So, dako na tayo sa cross-examination na negative. 5 minutes So, po. 7 minutes. 7 minutes ata, bro, Okay. ang kanilang cross-examination. Mhm. Okay, Yeah. so okay, start na. Okay, una kong tanong sa'yo, Brother Hamskig, no? Yes. Kilala mo ba, nababasa mo ba ito na yung itong sanggol inagaw, dinala sa langit? Yes, Nababasa nababasa mo, ko ang kay inagaw, no? Symbolical yan doon kay Kristo na hindi siya napagtagumpayan nung temptasyon ni Satanas at nung siya ay umakyat na sa langit. Yan ang tanong ko, ang sagot ko sa iyo. Hindi siya napagharian ng kamatayan. Okay, salamat. Kung alam mo itong talata na may umagaw, ang tanong ko sa iyo, kilala mo ba kung sino ang umagaw? Kasi may umagaw, may umagaw. Inagaw, di ba? Kasi si inagaw, ibig sabihin may umagaw. Yung tanong ko, kilala mo ba kung sino ang umagaw? Magbigay ka ng pangalan. Of course, ang Diyos, ang Ama, no? Kasi symbolic yun ng pagbabalik ni Kristo sa langit. Yung salitang pag-agaw dyan, no, hindi ibig sabihin literal na pag-agaw. Ibig sabihin yan ay siya ay hindi na pagtagumpayan. Hindi na pagtagumpayan. Okay, salamat. Okay, salamat. Sunod kong tanong, saan mababasa sa Biblia na ang Ama, ang Diyos ang umagaw sa sanggol? Magbigay ka ng talata. Ayan na mismo. Magbigay ka ng talata na ang Diyos ang umagaw. Magbigay ka ng talata. Magbigay ka ng talata. Revelation chapter 12 verse nag-loading yung aking Bible. Ito muna, buksan ko lang dito. Revelation 12 verse 7. Ayan na, inagaw, no, at dinala sa Diyos, no? Although walang pinangalanan dyan, ayun na, yung nakalagit yan yung Diyos. Yan na yung sagot ko sa'yo. Okay, so tanong, sabi mo hindi pinangalanan, paano mo nasabing ang Ama ang umagaw? Kasi nakalagay na yan yung Diyos. Hindi naman pangalan always na pinagbatayan natin. Kundi Saan nakalagay? Saan nakalagay sa chapter 7?
Sumasagot pa ako. Sumasagot pa ako. Moderator's time, moderator's time. Wait lang, moderator's yan, sa Revelation 5, no? Wait lang. Ako lang muna magsalita. Yung pagtatanong, tapusin mo na yung sagot bago magtanong or either tapusin mo na ng tanong bago ang sagot para hindi kayo magpapalitan na magsasapaw-sapaw ba. Okay, wait lang muna, i-clarify ko lang muna before tayo resume. Ano ang tanong mo? Negative. I-clarify mo. Okay, ang tanong ko sa kanya, kung hindi binigay niya kasi yung tinanong ko sa kanya kung sino umagaw, sabi niya yung Ama. Kasi binigay niya yung verse 7 ng chapter 12. Sabi niya hindi dito pinangalanan ng Ama. So ang tanong ko sa kanya, paano mo nasabing ang Ama yung umagaw? Na hindi naman nakabanggit dito yung pangalan ng Ama o ng Diyos. Okay, i-correct ko yung sinabi ko kanina. Okay, sagot ka. Affirmative, sagot ka. Sige. Ang sagot ko sa'yo, hindi na kailangan pa yung pangalan sapagkat nandun na yung Diyos. Ang Ama Diyos Yun ang sagot ko sa iyo. Wawalisan lang kita diyan. Next question. Okay. Sunod yung tanong, lilinawin ko. Wait lang. Alex, ilan na yung time? 4 minutes and 24. Okay. Time resume. Next question, time resume. Okay, sige, iwanan na kita dyan. Ito sunod yung tanong, Brother Hamski. Di ba inagaw ang sanggol? Ang tanong, bakit inagaw ang sanggol? Bakit inagaw ang sanggol? Kasi nga, hindi siya pananaigan ng kapangyarihan ng kamatayan o ng kaya ng kasamaan. Kaya nga, unang pag-agaw, no, kay Herodes, no, hindi siya napapatay. Pangalawang pag-agaw, maraming tagpo yung pag-agaw na yan, hindi lang isa ang ibig sabihin yan. Nung namatay si Kristo, nabuhay siya. Ayan, marami. Question. Okay. So, sunod tong tanong. Sabi mo kanina magkahari itong sanggol. Bakit sinasabi mo ngayon na hindi mananaig ang sanggol? O hindi mananaig ang sanggol? Sabi ko, hindi siya pananaigan ng kasamaan. Kaya nga siya maghahari kasi hindi siya pananaigan. Makinig ka mabuti sa sagot ko, brother. Miss Moderator. Wait lang. Wala akong sinabing hindi mananaig. Wait lang. Ako lang muna magsalita. Mayroon ka na ang first warning, penalty 1. So, kapag matatlo na yung penalty mo, babawasan yung time mo ng 1 minute, no? So, mayroon kang 1. So, ano pong objection nyo? Anong objection mo negative? Nakalimutan ko na. Tuloy kanina. Okay, Sige, sumagot siya. Pag sumagot siya, Mr. Negative, wag mo munang tapusin mo na siya kasi nag-time na mayroon naman tayong timekeeper. Okay, kasi yung sagot niya, Mr. Moderator, yung sagot niya kasi malayo sa tanong No, okay, una kanina. Okay, wait lang. I-rephrase mo yung tanong mo. Sige, i-rephrase mo yung tanong mo. Anong tanong? Okay. Okay, itong tanong ko Bakit kailangan agawin ang sanggol? Nasagot ko na, bakit kailangan agawin ang sanggol? Kasi nga, hindi siya talaga doon. Alangan naman na siya ibigay pa doon sa kadiliman. Kaya kailangan siyang agawin, alisin, hindi siya pananaigan ng kadiliman sapagkat nakatakda nga siyang maghari. Kapag agaw siya, hindi siya makapaghari. Tututulan mo. Time. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection ako. Mag-object ako. Mr. Moderator. Naintindihan mo ba yung sagot niya? Konektado ba po? Ito, yan ang sagot niya, Mr. Affirmative, negative. So kung ayaw mong, kumbaga kontra ka kung palagay mo mali ang kanyang sagot, doon mo na siya i-rebuttal sa rebuttal round mo para mamalian yung sagot niya. Kaya mayroon pong rebuttal. Okay, next question, time resume. Next question. Okay, susunod kong tanong. Bakit kailangang agawin ang sanggol? Bakit kailangang agawin ang sanggol? Para nga hindi siya makuha ng kasamaan ng dragon kasi doon sa 4 nakatakda na siyang lamunin ng sanggol, no? Kaya nga, inagaw na siya para hindi siya mapais sa ilalim kasi maghahari siya, nakatakda siyang maghari. Yun yung gusto doon. Next. Sabi mo inagaw na. Nakalagay sa chapter 1, magaganap pa lang. Anong paniniwalaan ko? Ikaw usa sa Juan. Inagaw na kasi yun ang nakasulat dito sa 5, may umagaw. No, so ibig sabihin dito, this has something to do with the vision itself. No, so next question, hindi mo maintindihan.
Wait lang. Hamski, mayroon kang warning. No side comments na wag mong maintindihan. Sige po. Sorry. Okay, both side na kayo. O sige, next question. Ulitan ko lang, ubusin ko na kasi hindi ko nalista yung mga sagot mo kanina. Unang tanong ko kanina, Hamski, sino yung umagaw? Magbigay ka lang ng pangalan. Nasagot ko na kanina yan. Ang sabi ko, ang kabutihan ang umagaw sa kanya. Sabi mo kanina, ang ama. Tapos ngayon, ang kabutihan na naman. Ano ba talaga? Bakit? Hindi ba kabutihan ang ama? Ang kabutihan nga ang Diyos. Malinaw yan, lahat yan. Bakit ang mga apostol ba? Hindi 1 minute. Next question. Okay, ito. Okay, ito sunod na tanong. Ano ang aagaw? Ang aagaw sa kanya, of course, ang Diyos. Ang kabutihan, ang side ng kabutihan, ang Diyos. Sagot. Okay. Next question. Saan mabasa na naman na ang Diyos ang aagaw? Ayun na nga, nakalagay na nga doon sa mismong Revelation, no? Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos. No? Ibig sabihin, nasa side ng Diyos yung pag-agaw, ang Diyos mismo. No? Yan yung sagot ko sa iyo. Next question. Nako. Sige, ito na lang. Okay. Siguro, last na tanong na ito. Ilang time na? 20 seconds. Last na tanong. Okay, ito last na tanong, no? Bakit hindi pwedeng kunin lang ang sanggol? Bakit kailangang agawin pa? Bakit kailangang agawin pa? Siyempre, para hindi siya mapahamak. Kagaya na lamang nung pag-ano ni Herodes, pagpatay sa mga bata, di wala na sanang kaligtasan kung napatay si Kristo. Kagaya ng pagtukso ni Satanas kay Kristo, di natukso na sana, nagkasala na si Kristo. Next question. Sige, thank you very much. Welcome. Salamat, no? Dito nagtatapos yung cross-examination ng negative. So, dako na tayo sa kanyang rebuttal, pero mag-adds muna tayo. Ang debating ito, hatid ng vitamin C for stronger immune system. So, take vitamin C every day. So, pwede kayo maka-PM ng maka-order at saka PM lang kayo sa admin ng Debaters Convention. Okay, so bigyan natin siya ng 7 minutes for rebuttal si Monmon Day, isang MCGI. Ready ka, Mon? Okay. Ready na. Okay. Maraming salamat. Sis, sino ka ba? Anyway, Miss Moderator, no? Salamat. Ngayon, sabi niya kanya sa kanyang rebuttal, puro daw ako patutsada. Patutsada sila, sabi ko, puro totoo yung sila, sabi ko, may batayan. No? Unang-una, yung binasa ko, sabi ko, hindi posible maging si Maria yung babae. Kasi si Maria, kung si Maria yan, ililitra mo ng babae yan, si Maria yan, lalabas, masusunog si Maria sa araw. Kasi nadaramtan siya ng araw no? Napaka naman. So, mo sa saging patutsada, yan, katotohanan yan, Hamski, no? Yeah, pinapangaralan lang kita, sinasabi ko lang sa iyo ang buong katotohanan, kasi hindi yan ipapagkait sa iyo yan ng pare, kasi mismo yung pare hindi ito maiintindihan, kasi nga hindi ito para sa mga mas mataas sa Diyos. Ang pinagpahayagan dito ni Kristo na sa pamamagitan ng San Juan ay yung mga alipin niya, mga alipin ng Diyos, no? Ngayon, sabi mo pa kanina, wala daw ako napatunayan, no? Kasi walang naintindihan. Napakalinaw. Ipabasa mo ito sa pinakamataas mong pare, no? Ang nakalagay dito, isa pang palatandaan. Ano pang papatunayan mo? Maliwanag na nakasulat, isang palatandaan. Siguro yung pare mo, mo anong pinag-aralan yan, no? Napakalinaw na nakasulat. Palatandaan. Paano hindi ko ito maiintindihan? Yung pare mong hindi nakakaintindi. Pati ikaw hindi ka na rin nakakaintindi, no? Napakalinaw. Maliwanag pa sa sikat ng araw na sinasabi mong isinuot ni Maria. Kasi yung mo, si Maria yung nadaramtan ng araw Ito, maliwanag pa sa sikat ng araw. Isang palatandaan ang lumitaw sa langit. No? Lumitaw sa langit, palatandaan. Hindi ito literal. Bakit ito niliteral mo? Walang unawa yung pare mo. Daniel 12:10, wala sa masasama na makakaunawa. Napapatunayan natin ngayon na yung mga pare mo, masasama talaga yan. Walang naintindihan yan. Masabi mo kanina, pa-kontra-kontra. Anong kontra doon? Wala akong nakitang kontra-kontra sa mga pinagsasabi ko.
Unang-una patutunayan ko hindi literal na bata ang sanggol. Hindi ito din si Kristo. No? Binigay kong mga katunayan itong mga talata. Sinasabi din sa 12, chapter 12, mga palatandaan. Walang kontra diyan. Pag sinabing palatandaan, hindi mo pwedeng gawing literal 'yan. No? Ay nako, ayun ko lang kasi magbabago na ako. Pero pag sinabing palatandaan, Brother Hamsky, hindi mo pwedeng iliteral yan. No? Kasi hindi sasabihin na palatandaan kung literal na yan. Literal na bata yan. No? So sabi mo pa kanina, literal daw ito na sanggol. Ulitin ko na naman sa iyo, Brother Hamsky. No? Unang-una, binabanggit dito sanggol lang. Wala kang mabasa dito na umiyak ang sanggol, pumupo ang sanggol, nagwiwi, nagdayapir. Wala kang mababasa dyan. No? At saka hindi pinangalanan ang sanggol dito. Kaya huwag kang mag-a-assume na si Kristo ito. No? Ang nakalagay ito, sanggol lang. Walang pangalan. Huwag mong lalagyan ng pangalan. Masama yan. No? Masama yan. Ang sabi ng Biblia, mga tutok yun sa amin, sa mga apostol, huwag mong dadagdagan. Huwag mong dadagdagan. Walang pangalan na nakalagay dito. Huwag mong lalagyan ng pangalan. Huwag kang mag-a-assume na si Kristo yan. Walang nakalagay din na si Kristo dyan. No. Dito kasi sa chapter 1, ang sabi ito ang pahayag ni Kristo na ibigay niyo sa kanyang ipinahikahiwan na alipin niya. Ang layunin ng papahayag nito ay ipakita sa mga alipin ng Diyos ang bagay na malapit ng maganap. Pero hindi dito sinabi ni Panginoong si Kristo na ako yung bata. Wala siyang sinabing ako yung bata. Huwag mong lalagyan ng pangalan, huwag mong dadagdagan. No? Sana nagkakaintindihan tayo dyan kasi wala kami dinadagdag. Isa Katoliko, puro dagdag. No? Tingnan nyo, walang nakalagay na si Kristo ito. Dinagdag, pangalan, pinangalanan. Kaya sa bagay, malalayo na tayo. Tapos sabi mo kanina, hindi masagot kung sino ang dragon. Sinagot na kita, Hamsky. Ikaw ang hindi alam kung sino ang dragon. Sinagot kita ng diretso, kaya lang ito, perlas ito pinangaral ito sa amin, kamakailan lang. No? Hindi ko dapat ito isasagot sa iyo, kaya lang para sa kapakanan ng kaluluwa mo, sinagot kita ng diretso. Si Satanas yung dragon, binabanggit yan dito sa Revelation, matandang ahas na dumaya kay Adan at Eva. Yun yung ahas na yun, ito rin yung dragon, matandang ahas, dragon yan, matandang ahas, si Satanas yan. Hindi yan alam ng pare. Ay naku. Tapos ito pa, sabi mo kanina, sinasagisag o literal na sanggol yan. Inuulit-ulit mo ito literally. Paano masasabing literal ito? Napagkaliwanag, palatandaan na nakalagay dyan. O, patutunayan ko sa iyo. Ito, Brother Hamsky. Nakikita mo ba ito? Nakikita mo ba yan? Palatandaan. No? 1 minute. Palatandaan. Yan pa. Palatandaan. Ayop, nakita mo yun. Pero palatandaan yan, oh. Palatandaan. Maliwanag yan na palatandaan. Huwag mong ililiteral yan, Brother Hamsky. At sabi mo pa kanina, binigay mo yung Mateo 1:23, magsisilang ng sanggol. Dito talagang si Kristo ang ito. Hinulaan na ito Talagang si Kristo ang nagsilang, isinilang. Pero hindi ito yung sanggol na nasa Revelation. Huwag mong pag-iisahin yung sanggol kasi dito walang pinangalanan na sanggol. No, walang pangalanan ng sanggol dito. Dito sa Mateo pinangalanan Emmanuel. No? Emmanuel meaning God with us. No, pinangalanan ng sanggol sa Mateo. Dito sa Revelation, walang pinangalanan, walang pangalan na ibinigay. Kaya wag mong dadagdagan. Masama yan. Masama po yan, Brother Hamsky. Sawayin mo yung pare mo, yung mga tagapagturo sa'yo. Sawayin yan. Tama yan. Okay. Salamat sa rebuttal ng Ligatib. So, dako na tayo. Okay. 7 minutes. Ito ang ano ko sa'yo. Ito ang unang tanong ko sa'yo, no? Para magkaliwanawan tayo. Sabi mo, sawayin ko ang mga pare. Sa Biblia ba? Sa Biblia ba? Sa Bagong Tipan, ang mga lingkod ba ng Diyos ay pare?
Dito sa nakasulat sa MBB, mga pare nakalagay. Pero sa ibang salin, saserdote. Saserdote yan, hindi yan pare. Ang saserdote ba, hindi pare? Pwede mo sabihin pa, hindi pwede mo yung pare. Yan, kung akong tatanungin mo, kasi ang pare, ang ibig sabihin niya, father. No, pare, father, sabi ni Kristo, huwag mong tatawaging ama ang sinumang tao na nasa lupa. Kaya hindi pwede mo yung pare yan. Sacerdote yan. Okay. Last question ko lang to about dyan, pag-clarify ko lang dito. Alam mo ba na ang sacerdote ay ang Spanish ng pare? Sige, latagan mo kung meron kang may lalatag dyan. Sige, ipapakita ko mamaya post ko na lang. Okay, back tayo dun sa topic na yun, no? Ipos natin ang oras. Sabi mo dun kanina sa mga presentation mo, iyon ay ang iglesia. Kailan maghahari ang iglesia? Pagkatapos ng 1,000 taon, ay during 1,000 years. Kaya lang hindi mo yan alam eh. Hindi yan ituturo sa iyo ng pare. Kasi hindi yan, yung iglesia, yung maghahari sa 1,000 taon, yung iglesia yung maghahari? Oo, kasama ni Kristo. Iglesia na kasama ni Kristo. Sino kaya ang maghahari? Yan. So, ibig mong sabihin pala, kung kasama ni Kristo, naroon si Kristo maghahari. Oo, kasama nga ng iglesia eh. Okay, so ibig mong sabihin pala, linawin ko lang, ibig sabihin pala, maghahari din si Kristo. Maghahari si Kristo kasama ng iglesia. Maghahari ang mga lingkod niya. Kaya nga may pag-agaw kasi magkakatipon doon. Linawin ko lang ha. Alam niya lang pare. Okay, linawin ko. So ibig sabihin, pag maghahari si Kristo, mamamahala si Kristo. Ay natural. Kasama ang mga alagad niya. Kasama ang mga mamamatay kay Kristo. Hindi kasama ang mga propeta niyan. Kasi mga namatay kay Kristo ang kasama niyang maghahari. Linawin ko lang kasi hindi yan alam ng pare. So next question ngayon, ibig sabihin pala, nakatakdang maghari si Kristo. Naputol ka bro. Ibig sabihin pala bro, nakatakdang maghari si Kristo. Ay natural. Hindi lang si Kristo, kasama yung mga maliligtas, kasama yung mga banal na maliligtas na namatay kay Kristo. Okay, ulitin ko ulit yung tanong brother ha. Last na pag-ulit ko to. Ibig sabihin, pinaninindigan mo ngayon na si Kristo ay nakatakdang maghari. Didiinan ko pa. Titindigan ko, didiinan ko, uupuan ko si Kristo nakatakdang maghari. Okay. So, ibig sabihin, pag nakatakdang maghari, Bro Monmon, future. Future yan. Oo. Okay. Yung nasa Revelation 12:5 ba, nakatakda bang maghari yon? Future ba yon? Nakatagdang maghari yung kaya lang hindi yan literal na bata. Kaya nga sinasabi ko sa iyo na yan tangkol na yan. Iglesia yan. Kasi maliwanag na nakasulat to. Palatandaan. Gusto may pakita ko pa sa iyo ngayon. Doon sa paghahari ng iglesia, kasama ba si Kristo sa iglesia? Kasama nga. Siya ang ulo ng katawan, ang katawan ng iglesia. So, ibig mong sabihin ngayon, kasama si Kristo doon sa sanggol na maghahari in the future? Hindi nga ito yung sanggol. Hindi nga ito literal. Hindi. Ang tanong ko sa iyo, brother, moderator, ang tanong ko sa kanya, kasama si Kristo doon sa maghaharing sanggol na iglesia? Oo. Sagot kita diretso. Oo, kasama. 1,000 taon yan. Okay, wait lang ha. Anong time na, timekeeper? Hello, timekeeper. Ano nang time dyan? Hindi tayo narinig? 2 minutes and 50 seconds po. Okay, 2 minutes. Okay, Bro Monmon, confirm ko lang ulit, no? So, ibig mong sabihin ngayon, naniniwala ka pala na iyong sanggol na isisilang doon na iglesia, kasama si Kristo kasi siya yung ulo. Tama ba? Oo, tama. Iglesia yan. Mabuti tinatanggap mo na ngayon yan. Okay. So, ibig mong sabihin, brother, iyong iglesia na iyon, doon sa Revelation 12:5 na nakatakdang maghari, in the future yon. Oo. Maghahari nga. Magaganap pa lang. Future yan. Ibig sabihin, si Kristo maghahari talaga. Natural. Kanina ko pa sinasagot yan. Maliwanag na sagot ko. Okay. Confirmation ulit. Nakatakdang maghari. Tama, di ba? Oo, tama nga. Magtanong ka na. Oras. So, ibig sabihin, umaamin ka ngayon na maghahari si Kristo at kasama siya doon sa tinutukoy na sanggol. Kasama siya. Hindi kasama. Nalito ako ng utak ko. Kasama si Kristo sa maghahari doon sa sanggol na sinasabi diyan kasi nga yung sanggol na yan ang iglesia. Kasama yan ni Kristo na maghahari sa loob ng 1,000 taon. Okay. Iyawin ko lang. So malinaw ngayon na inaamin mo na ayon sa tinindigan kong paksa kanina, sinabi ko unang-una pa lang na wala kaming tutol na kasama ang iglesia at si Kristo na maghahari. Tanggap mo?
Wala akong tutol dyan. Ang tinututulan ko, itong paksa natin na sinasabi mong si Kristo yung bata yan. Yung bata na yan. So, ibig mo sabihin pala, hindi pala kasama si Kristo dyan sa bata? Kasama nga si Kristo. Pero yung bata, hindi yung si Kristo kasama lang nung bata. Kasama nung bata. Hindi siya yung bata. Linaway ko sa'yo. Hindi yun si Kristo. Pero, okay, ano ang gender ng sanggol? Lalaki o babae? Lalaki nga, lalaki. Okay. Ang iglesia ba sa Biblia, lalaki o babae? Lalaki. Saan mo nabasa na sa Biblia ang iglesia ay babae, ay lalaki? Basta lalaki yan. Hindi, out of topic ka na kung saan mo ba. Si Kristo ba, okay. Si Kristo ba ay sanggol na lalaki nung isinilang? Oo, natural. Pero ito nung sinulat, malaki na si Kristo. Lalapapahayag na nga. Paano makapapahayag ang sanggol? Okay. So, ibig sabihin pala, brother, sorry, no. Sige. Ibig sabihin, Brother Monmon, agree ka na si Kristo ay sanggol na lalaki nung isinilang. 20 seconds. Pero iba yung isinilang iba yung pagkasilang ni Kristo dito sa Revelation. Kasi ito, malaki na si Kristo, nagpapahayag na nga. Okay, next question ko. Okay. Si Kristo ba na batang lalaki na nakatakdang maghari, isisilang ng isang babae? Isinilang ng isang babae? Isinilang na. Okay, time. Okay, thank you very much. Extend ka pa. Bibigyan pa kita ng oras. Yung oras ko mamaya sa conclusion, ibibigay ko na sa'yo. Sige, magtanong ka pa. Okay na. Time na. Mag-conclusion na. Iwasan yung side comments. Hindi side comments. 5 minutes conclusion, ha? Yung conclusion, 5 minutes, bro. Yung conclusion nila. Apo, copy. Mauna si negative po, no? Okay, bigyan kita ng 5 minutes sa conclusion mo. Time start now. 5 minutes. Sino? Ako mauna? Oo. Negative. Ikaw negative. Yung mauna. Okay. Ako mauna. Okay, so nakita mo na, Hamsky, no? Kapag ang mga talata naintindihan ng tagapangaral mo, masasagot mo ng diretso. Kagaya ko, yan lahat ng mga sagot ng mga tanong mo, sinagot ko na eh. Nasagot ko ng diretso, tinitindigan ko pa. Yan ang pruweba na naiintindihan namin ang mga hiwaga na nakasulat dito. So, kaya lang hindi ko pwedeng ibigay sa iyo ngayon. Kasi nga ulit-ulit kong sinasabi sa iyo, perlas. Wag ibibigay sa wag mo lang, hindi ko na babanggitin yan. Nagbago na kasi ako. Kaya lang, dapat nating maintindihan, pati na yung mga kapwa mo CFD, no? Itong Revelation, maraming mga hiwaga ng kapaloob dito. No, kagaya dito sa chapter, dito sa verse 6, dito pa rin sa chapter 12, dito sa verse 6, may binabanggit dito na 1,260 years. May meaning itong numero na ito. May mga numerong binabanggit dito. May mga meaning yan. Patungkol yan sa babae na nanganak. No? Dapat niyo ring maintindihan. Alam ko hindi niyo pa naiintindihan yung babae. Kasi yung kasanggol nga hindi niyo naiintindihan eh. No? Kasi paano ko natiyak na hindi niyo naiintindihan at hindi naiintindihan ng pare? Kasi maliwanag na nakasulat dito palatandaan. Giniwang literal ng pare, ibig sabihin hindi ito naiintindihan ng pare. No? So yung babae, palatandaan. Pangitain yan sa ibang salin. Yung bata, yung sanggol, palatandaan din, pangitain sa ibang salin. So itong babae at sanggol, parehas itong palatandaan. No? May nire-represent po ito. No? Kanina, sinagot ko yung tanong mo kung sino yung sanggol. So, didiretsyon kita ngayon, sasagutin kita uli na yung sanggol na yan, Hamsky, yan ang iglesia kasama ni Kristo na maghari sa loob ng 1,000 taon. Dapat maintindihan yan ng mga kapwa mo Katoliko kasi hindi yan talaga ipapangaral ng pare. I'm sorry to say, but that's the truth. No, hindi natin pwedeng ikaila yan.